Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So ngayon linis-linis muna tayo sa ating tindahan dahil wala pa gaanong namili. Medyo tahimik na yun dito sa lugar namin. At saka hindi rin maganda ang panahon, makulimlim. At saka maulan-ulan pa din. Pero ayun, kahit paano, tuloy pa rin ang ating pagtitinda. So mga kasari, ngayon pag-uusapan po natin yung mga pamahiin. Pamahiin ng unang araw ng bagong taon. Ang tatay ko kasi mahilig talaga siya sa mga pamahiin nung buhay pa yung tatay ko. Mga kasari, sa kasi sa Chinese tradition. Pagkatapos ng kanilang Chinese New Year, hindi talaga sila nagpapalabas na ng pera. Ibig ko sabihin, yung hindi sila ng grocery, hindi sila namimili ng ng mga yung nag-shopping ba, hindi talaga yan sila nagpapalabas. Maliban na lang sa kapag kumakain sa sa restaurant, yun, nagpapalabas. Syempre, nagpapalabas ka ng pera, magbabayad ka talaga. Hindi naman pwedeng hindi ka magbayad. Hindi naalala ko yung mga sinasabi kasi ng tatay ko nung buhay pa siya. Ang sabi niya noon, kasi nga may negosyante rin yung tatay ko or ng nanay ko. Patay na yung tatay ko, yung nanay ko na lang buhay. Ang sabi ng tatay ko namin noon na sa daw pagkatapos ng New Year, hindi ka rin daw, hindi daw magpalalabas ng pera, lalo na yung sa mga negosyante, or lalo na yung mga nagtitinda gaya natin ba mga kasari. Yun, sabi niya, hindi daw pwede magpalabas tayo ng pera hanggat maaari. Kasi kumbaga naanuhan na yung puro kalabas-labas ng pera. So, antayin daw yun yung araw na, hindi, kumbaga palipasin mo na yung unang araw. So, after 2 days, 3 days, so, pwede ka nang mamili, pwede ka nang mag-grocery, or ka na sa tindahan mo kung ano ang mga wala. Basta yung unang araw ng yung first day, or yung January 1, yun ang sinasabi niya noon sa amin. So kaya nga mga kasari, ang ginawa ko talaga, kumbaga nagdagdag talaga ako ng ng mga stock ko dito sa tindahan para hindi ako maglabas ng pera the first day of New Year. Kasi naalala ko talaga 'yun ang sabi ng tatay ko. Kahit na yung nanay ko, sinasabi niya na sa negosyo daw, wag sa first day ng isang bagong taon, wag ka daw talaga magpalabas ng pera, kundi papasukin mo yung pera. Oh, 'yun kasi maganda daw 'yun, sabi nila, 'di ba? So ayun, kaya ako nagdagdag ng mga paninda para hindi muna ako manggo-grocery. 'Yun yung unang pamahiin ng tatay na naalala ko. Tapos mga kasari, ang pangalawang pamahiin, yung pagbukas mo ng tindahan, yung the very first day of the new year, yung January 1, maganda daw talaga na ang unang bibili ng tindahan mo ay ang lalaki kaysa babae. Yun, kwento na naman yun. Yun talagang lagi kong naalala kasi maswerte din daw talaga yun. 'Di ba alam mo yung mga matatanda noon, ang dami nilang pamahiin. Kasi 'di ba sa kanila wala silang source of information noon, kundi ang lang, ang araw lang. Kasi 'di ba noon wala pang mga cellphone, may TV noon, pa yung black and white. Ang pinakaano lang talaga nila noon, radyo. Di battery talaga, as in. Tapos lagi silang naka-rely sa panahon, sa araw or sa buwan yon. So, ayun mga kasari, yun nga lang, nung unang pagbukas ko ng aking tindahan, ang unang bumili sa aking tindahan ay babae. Kaya naalala ko lang, sabi ng tatay ko noon, dapat lalaki daw. Hindi ko na pwedeng tanggihan yung bumili. Alangan naman, sabihin ko na, huwag ka munang bumili kasi babae ka. Ang dami pa naman niyang binili. So, sabi ko, since hindi naman ako ganun ka-superstitious belief, sabi ko, let's see. Kasi ang Panginoon lang naman ang nakakaalam sa natin, sa future natin. Kaya noon mga kasari, kapag ka lalaki ang unang bibili sa tindahan ng tatay ko noon, the first day ng bagong taon, talagang ang laki ng smile niya kasi nga maganda daw talaga yung yung tabo ng kanilang negosyo. So ayun, nakita ko din naman na
na maganda talaga ang negosyo nila noon. Dami silang tauhan kasi nagbayan sila. May mga tauhan ng tatay ko at nanay ko noon. Yung bahay namin puno ito ng mga tao kasi dito yung mga isda, yung may mga mais. Marami silang noon, marami silang negosyo noon. Maliit pa ako noon. Tapos na hinto lang yung negosyo nila kasi nagkasakit yung tatay ko. At so, yun yung mga kasari, ang dalawang pamahiin na naalala ko sa aking tatay noon. So I hope nagustuhan nyo ang video ito. Please subscribe my channel and I pray na maging successful po ang ating mga negosyo. God bless and bye-bye.